Minasan, konnichiwa! Welcome back to my YouTube channel at Jeff Tapawan Vlogs. Today, sobrang excited ako dahil Christmas season na ngayon dito sa Tokyo. Sobrang exciting and full of fun ang itinerary natin today dahil pupuntahan natin yung mga stunning and sparkly Christmas illuminations dito sa Tokyo, Japan. And syempre, hindi mawawala ang food trip. But this time, magta-try naman tayo ng isa sa pinaka-famous na izakaya na maganda yung vibe. And may bonus pa, pupunta rin tayo sa isa sa pinakamalaking Don Quixote na perfect na bilihan ng pasalubong. And syempre, para sa mga coffee lovers, pupuntahan din natin ang biggest Starbucks in the world na dito nyo lang makikita sa Tokyo, Japan. So excited na ba kayo? Kasi ako excited na. So tara! Alright, so finally, we're here at Marunouchi Street Park, Christmas illumination. It's a 2-minute walk lang from Tokyo Station. So sobrang lapit lang. And nag-start siya kahapon lang November 14 and mag-end siya ng February 16. And open siya from 4 p.m. up to 11 p.m. Hey guys! So nandito tayo ngayon sa Shinjuku Station and papunta tayo ngayon sa Metropolitan Government Building. Tara! Finally, nandito na tayo ngayon sa Tokyo Metropolitan Building at ngayon aakyat tayo sa 45th floor para makita natin yung one of the best panoramic views ng Tokyo. Tara, akyat tayo para makita natin yung breathtaking views mula sa taas. Paakyat tayo sa 45th floor. So from here, kita yung skyline ng Tokyo. Ayan, may mga souvenir items din sila dito. Ang mahal ng Lucky Cat, itong piggy bank, 30,800 yen. Nasa 12,000 pesos. Ang ganda naman ito ng mga panyo. Ang cute. Ito mayroong mas mura. 6,000 yen lang. Ito naman si Tattoo Daruma. Ito guys, maganda rin tong souvenir. Yung decorative fan nila. Merong kasama na siyang stand for 3,300 yen. Guys, nandito tayo ngayon sa pinaka-iconic na food alleys ng Tokyo, Japan. Welcome to Omoide Yokocho. Tara, explore natin tong mismong alley ng Omoide Yokocho. Marami dito mga izakaya, ayan, tulad nito. Ang saya ng vibe dito. Grabe, ito na yung order namin. So nag-order kami ng assorted grilled chicken, skewers, and vegetables, plus beer. Perfect. So we're going to enjoy our dinner. Itadakimasu! Okay, we can just pay 500 by card. Try naman natin yung vegetable. Ito ang favorite ko, shiitake, mushroom. Huh? Yung juicy. Kaya mama. Ano? Kakaiba. Diba? Grabe, ang sarap! Sarap, no? Kakaibang experience siya. Nakakabitin. Nakakabitin siya. Wala kasing kanin. Kanin is life. Pero sarap. Gusto kong kainin. At dahil bitin pa kami, gusto namin mag-rice. So may nakita kami Matsuya. Na mura lang dito. Diba? Very affordable yung mga price ng ano rito.
Okay na ako dito. Parang gusto kong mag-udon. Ayan, number 1 nila yan. Ayan, order na tayo. Dine-in customer. This one. Ito. Ako parang mas masarap to. Ito, parang masarap tong beef bowl with negi and mayonnaise and chili oil. Ito ako. May kasama ng soup. Small serving lang. Kasi kakain lang natin ng ng yakitori. 550 lang, oh. Mura. Guys, siya, self-service dito sa Matsuya. So pagka-order mo sa labas, ayan, hintayin mo lang yung number mo. And then dito mo pipick upin yung order. Itadakimasu. Kain again. At dahil nabitin kami kanina, wala kasing rice. Ang sarap. Para mahimas-masan. Nag-bear kasi si MJ. Isa lang naman. Sorry guys, hindi kasi ako nagbibir. Sakto lang, no? Patayin to. Daikon. Yung mga pasto ko sa kanila eh. Kasi yung mga sauce nila. Oo. Okay din na yung food, no? Sarap din. Ay, sumama. Ito yung niluto ko sir kahapon. Niluto ko kahapon. Sa bahay? Okay, tapos Masarap naman. tapos bumili ako hipon. Ang laki Hmm. hipon. Anong luto ginawa mo sa hipon? Buttered lang. Buttered shrimp. Garlic, ganyan. Saan bumili ng hipon? Eh, kasi hindi na ako nagpunta doon sa sinasabi mo. Kasi hindi ko alam yun. Doon lang ako, two stations away lang ako sa Ueno kasi. Doon ako nagpunta. Gochuso sama deshita. Halatang gutom eh, no? Sarap. Oshikatta. Ayan, happy na kami. Happy kami. Nabusog na kami. So dito lang yan sa Matsuya. Katabi lang to ng Omoide Yokocho. Sobrang sarap and ang sulit. Sulit yung yung price niya. Sa price niya na 540 yen, parang nasa 200, lang, no? Parang 220 pesos lang sa atin. So, okay siya kung nagtitipid ka. 'Di ba? Siya, budget friendly siya. So try nyo dito sa Matsuya. Sarap. Hi guys, finally nandito tayo ngayon sa Starbucks Reserve Roastery. So dito located yan sa Meguro City in Tokyo, Japan. Guys, sobrang lapit lang nito. It's a 5-minute walk from Nakameguro Station. Fun fact muna tayo. This is actually the biggest Starbucks in the world. Guys, sobrang excited talaga ako na puntahan to and isama sa itinerary ko. Kasi hindi to yung typical na Starbucks na makikita natin sa mall. Dito pa lang sa labas, kitang-kita nyo na yung ganda ng interior niya. So guys, sa sobrang laki niya, meron siyang 5 floors, no? And every floor, iba-iba yung theme and vibe. Nandito na tayo sa loob. Grabe, sobrang ganda. Dito mo makikita yung buong process ng coffee making, from roasting to brewing. So ayan, may mga pastries sila. Ang napansin ko dito, marami silang mga pastries na wala sa ibang branches. Ang maganda rin dito, no? Marami silang mga exclusive drinks na wala sa ibang branch. Look guys, kung gaano siya kalaki. So mamaya akyat tayo sa taas. Now, nandito tayo sa second floor.
Guys, nandito na yung order ko. So, nag-order tayo ng Tivana Cream Soda Matcha and 1 mini Cornetti Fragola. Tadakimasu! Diba? Kakaibang experience to. And may cherry pa siya on top. Top. Meron din siyang ice cream on top. Vanilla ice cream. Tikman natin yung matcha. Sarap. First time ko makatikim ng ng soda matcha na may ice cream and cherry. Tikman naman natin tong mini Fragola Cornetti. Ayan guys. Sarap. Masarap ng feeling niya. By the way, yung bill ko is 1,480. So, siguro mga siya. Kulang-kulang 600 pesos. May pagka-premium yung price dito. Pero worth it naman, di ba? Kakaibang experience to. Minsan lang naman. Guys, kung papunta kayo ng Tokyo and coffee lover ka, isama nyo siya sa itinerary nyo. Kakaibang experience talaga. Ako na-enjoy ko personally. Bakit hindi ako umorder ng coffee? Bakit soda matcha yung order ko? Hindi kasi ako umiinom ng coffee. Pero nakakahiya kasi, di ba, kung hindi ka order. Overall experience, 10 out of 10. So, punta na kayo. Guys, pabalik na ako ng station dito sa Nakameguro Station. Then, papunta tayo ng Asakusa, Don Quixote. So, isa yun sa pinakamalaking Don Quixote dito sa Tokyo. Check natin yung buong building ng Donkey. Yung mga items doon na pwede nating ipampasalubong. Nandito na tayo ngayon sa Nakameguro Station. Sasakay tayo ng train na papunta ng Asakusa. From here, mga 30 minutes lang yung travel time natin. So, tara! Guys, finally, nandito na tayo sa Don Quixote, Asakusa. Ayan, sobrang laki ng Don Quixote dito sa Asakusa. Isa lang to sa pinakamalaking Don Quixote all over Japan. And malapit lang to sa Asakusa Station. Mga 2 to 3 minutes walk, andito ka na sa Don Quixote. But before tayo pumasok sa loob, kantahin muna natin yung jingle ng Don Quixote. Don, 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 Donkey, Don Quixote. Ganon. Kasi pagpasok nyo sa loob, hanggang sa lumabas kayo, yun at yun ang maririnig nyo na kanta. Sobrang convenient bumili ng pasalubong dito. Lalo na yung mga foreign travelers na madalas bumabalik ng Japan, dito sila bumibili sa Don Quixote. And masasabi ko na hindi kumpleto ang bakasyon ng mga Pilipino, yung mga kababayan natin, pag bumisita dito sa Japan nang hindi pumupunta ng Don Quixote. Lahat ng klase ng pasalubong na hinahanap mo, I think nandito na lahat sa Donkey. From food, snacks, yung mga chocolates, cosmetics, skincare, accessories, name it, andito lahat sa Donkey. Very attractive siya sa mga foreign visitors kasi meron siyang tax-free counters. Pakita mo lang yung passport mo and then tax-free na siya. So malaki yung madi-discount natin or masasave natin. So tara, samahan nyo ako, i-explore natin yung buong building ng Donkey. Ito yung floor map ng Don Quixote. Ang maganda dito, open siya 24 hours. Ito maganda rin itong pampasalubong. Nose mint, inhaler. Dito muna tayo sa chocolate section. Ang mura 500 yen lang. Parang 200 pesos lang. Diba? Perfect for pasalubong to. Mas marami pala dito. Ang daling maubos nito. Itong KitKat na green tea matcha. 277 yen. Parang nasa lang siya. Almost 100 pesos lang. This one is strawberry KitKat. 329. Papakita ko sa inyo yung iba-ibang flavor ng KitKat. May chocolate. May milk tea rin sila. Meron ding orange flavor. Ito parang masarap to. Parang bago to ng KitKat. Parang sarap nito. Look. For 239 yen. Oishiso, mukhang masarap to. Ito ng Morinaga. Creamy cheese. 10 yung laman. 259 yen. Ito mukhang masarap. New York cheesecake. 299 yen. My favorite Calbee potato. Ito meron silang potato bits. Meron ding nasa pack. Ayan. Magugustuhan ito ng mga bata. 299 yen. And then yung nasa pack is 319. Pwede na. 120 pesos. By the way guys, hindi pa tayo mamimili ngayon. Kasi may 2 weeks pa ako dito sa Japan. Para wala muna tayong dala. Tingin-tingin lang muna tayo.
Para pagbalik natin, alam na natin yung bibili natin. Grabe, di ba? Sa sobrang dami ng pagpipilian, hindi ka basta-basta makakapili. Ito masarap tong cheese na to. Perfect yan pag uminom ka ng wine. Samahan mo nito. Yung mga salami, okay yan. Ito, para matikman mo lahat ng KitKat na flavor. May salted caramel, merong classic, may white, peanut butter, and hazelnut. 14 pieces na yung laman. Okay to, para matikman mo lahat. So for 1,580 yen, almost 600 pesos. Okay, dito naman tayo sa sa favorite ko na mga Japanese snacks. Ito yung palagi kong binibili dito sa Donkey. This one. Sarap yan. Parang sa atin, yung mga mixed nuts. Ang mura, almost 400 yen lang. Yung mixed nuts nila. Yung walnut nila, ganun din, 399 yen. Mura to. So parang lang siya, 160 pesos. May almonds, may cashew. Ayan, may Doritos din sila dito. All-time favorite natin yan, yung Doritos. Cheetos. Look guys, iba-ibang flavor ng KitKat. For 399 yen. Almost 160 pesos ang isa. Ay, masarap nito. Matcha latte ng Starbucks. Almost 600 yen. Mga mga 280. Ito yung favorite ko na candy sa Japan. Itong Nodo Ame. For the throat yan. Masarap ang cheese dito sa Japan. Ayan, lalo na tong craft. Ayan, meron din silang purin. Sarap yan. Bago ng Pocky, meron silang Yubari Melon from Hokkaido yan. Then, meron din silang strawberry from Fukuoka. This one naman is sweet potato. May orange din sila. Dami masarap. Masarap to itong banana manju. Natikman ko na yan. Now, paakyat na tayo ng second floor. Ang cute nito. Hello! So, kung collector kayo ng ref magnet, yan, marami dito. Ang gaganda. Bibili tayo niyan bago umuwi. Look guys, ang haba ng pila sa counter. So, dito sa second floor, ayan, mga cosmetics, skincare, meron silang perfume, ayan, Lacoste. Kung may marirecommend ako ng facial wash na maganda, ito, yung Softimo na with collagen. Ayan, ito yung ginagamit ko. Maganda siya sa face. Cleansing Foam Collagen, ayan nakalagay. Guys, sa collagen drink, ito yung marirecommend ko. Itong collagen ng Shiseido. Medyo, mahal mag-maintain. Pero sobrang lakas maka-fresh nito. So, nasa bote siya. Ito pa, lahat na yata ng klase ng collagen meron dito. Ayan, from DHC. Ito guys, perfect din to pampasalubong. Eye drop. Para siyang eye mo sa atin sa Pinas. Bakit ito yung palagi kong binibili na binibigay na pasalubong sa mga friends ko, sa family. Kasi maliit lang siya Hindi siya kakain ng malaking space sa sa luggage mo. And perfect to sa mga sa mga babad sa computer, sa laptop, sa cellphone. So, ito yung favorite na pasalubong naman natin, mga Pinoy, mga cup noodles. Lalo na itong cup noodles, seafood. Mahal yan sa atin sa Pilipinas. So, dito, nasa 258 lang siya. Sa peso, around 90 pesos. Mga ganun. And kung marami kayong papasalubungan ng cup noodles, ito perfect to. Pwede mo siyang i-carry sa airport. This one, box na siya, hindi mo na siya tatanggalin. Magkano siya? 4,160 yen. So parang nasa 1,600 pesos lang. Kaya yan ang favorite na pasalubong ng mga Pinoy. If mahilig kayo sa furikake, yung mga nori, masarap yan ibudbud sa kanin. Lalo na kung prito yung ulam mo, gaganahan ka talaga kumain. So yan, lagi kaming meron yan. Ito, itong green na to, favorite ko to. Ito ang masarap iuwi sa Pilipinas, itong mga salad dressing. Ayan, may Caesar, may goma. Ito yung goma ang pinakamasarap. Actually, siya yung pinakamabili. Medyo mabigat lang siya sa bagahe. And yung mga mahihilig sa curry, ayan, Japan curry ang the best para sa akin. So kung favorite mo ang Coco Curry House, bili ka na lang nito. Tapos magluto ka sa bahay. Lagyan mo lang ng carrot and potato. And chicken, syempre. Or beef. And syempre, yung favorite natin, na QP mayonnaise. Mahal yan sa Pinas. Pero dito, 279 yen. So parang mga 90 pesos lang. Diba? Malaki na siya. Mag-uwi tayo niyan. Kung nagustuhan nyo yung miso soup ng Japan, mag-uwi rin kayo nito. So lalagyan mo lang siya ng hot water. Perfect yan pag prito yung ulam mo. And also, marami rin silang green tea dito.
Sa milk tea naman, ito yung marirecommend ko. Itong Royal Milk Tea. Sarap to. Meron din silang peach. Ayan. Ang cute naman ito. Diba? Mahilig ba kayo sa onigiri? O yan. Sa dog siya. Okay. Ang cute talaga ng mga items dito sa Japan, no? Ang gaganda ng knife nila, oh. Masarap mag-uwi. Ayan, chopsticks. Or hashi. Hello, Pikachu! Ang cute ni Pikachu, oh. 1,800 yen. So, mga 700 pesos. Ang cute ng towel. Gusto niyo ba ng kawaii na slipper? Ayan. Hello. Hello. Ito pa. Okay, so nandito na tayo sa sa mga luggages. So kung naparami ang bili nyo ng pasalubong, perfect. Dito nyo na rin bilhin yung luggage nyo. So ito yung price ng mga luggage nila. Ayan, 15,990 yen. So depende dun sa laki and quality syempre. I'm pretty sure majority ng mga travelers sa Japan, ito yung problema. Ang dami nilang biniling pasalubong pero hindi nila alam kung paano nila iuwi. So dapat bumili ka na ng extra luggage. Palabas na tayo ng Donkey. I hope na enjoy nyo guys. Babalik tayo dito. Palabas na tayo. Ang haba ng pila sa loob, paikot siya. Mas maraming namimili pag gabi. So kung pupunta kayo dito sa Don Quijote, sa Asakusa, siguro umaga kayo pumunta para wala masyadong pila. Okay, bye for now, Donkey. Guys, finally nandito na tayo sa Tokyo Midtown Christmas Illumination. Tara, pasukin natin. Lumabas lang ako ng Garden Terrace dito sa may Tokyo Midtown Mall. Papunta dito sa Christmas Illumination. Perfect yung timing ng punta natin dito. Kasi kakastart lang nito 2 days ago. And mag-e-end siya mismong Christmas Day. Yung pinaka-last day niya. Ganda. Kung pupunta kayo dito guys, malapit lang to sa Roppongi Station. Mga 3-minute walk lang siya. Open for public naman to from 5 to 10 p.m. daily. Diba? Ang ganda ng mga LED lights. Sobrang ganda. Sobrang magical. And guys, pag nandito kayo sa Tokyo, hanggang December 25, sama nyo siya sa itinerary nyo. Kasi libre siya for public. Para ka na sa Winter Wonderland. And mamaya, meron silang pa-snow effect. Every 15 minutes nakalagay dito sa sa schedule nila. So, hintayin natin yung snow effect nila dito. Ganda. Look. Ganda ng mga LED lights na ginamit nila. Diba? Feel na feel mo yung Christmas dito. And yung nakikita nyo sa labas, sa may mismong main road, ayan, may mga Christmas lights din sila doon. Sobrang magical! Grabe ang saya. Walking in the Winter Wonderland. Hey guys! So that's all for today. I hope na-enjoy nyo itong Christmas Illumination episode natin dito sa Tokyo, Japan. And if nagustuhan nyo itong episode na to, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating Japan adventures this autumn season. Thank you for watching! Jane!